Ross project natin. Ayan, flooring nga yung tropa. Pinaka-flooringan ko nga siya. Yun yung binili natin through online. Magiging available din yan sa pwesto natin kung sakali. At kung gusto nyo mga kamusta. Ginawa namin dyan kasi ito naka-slope na eh. Bali nilagyan natin ng alambre. Binuli muna natin siya mga kamusta. Yung tinawag na binuli, ginamitan na muna natin siya ng ilang kahoy. So sa ngayon, imamalit na natin para makita nila. Paulit-ulit lang ho yan mga kamusta hanggang sa mapuno natin to. So bali syempre ang pinakauna niyan, kukunin nyo muna yung kagandahan nito. Hindi mo na kailangan ibubuli yan pagkatapos mo siyang ipatay na ganyan. Syempre dapat pantay din, saka level na level. Sabi ko nga, hindi mo na kailangan bumili ng tiles mga kamusta. Magandang araw. Panibagong araw tayo. Dito tayo sa pwesto. Ayos lang natin dito. Open lang natin. So tara, samahan nyo ako sa Ross Pipe Project. Ross Pipe Project natin. Ayan, flooring nga yung tropa. Pinaka-flooringan ko nga siya. Oh, wala na yung uniform mo. Wala na yung uniform mo, narumihan na. So, nagagawin kasi tayo dito. Yun yung binili natin through online. Magiging available din yan sa pwesto natin kung sakali. At kung gusto nyo mga kamusta. Yan. Pupukpuk nyo lang yan, magiging guide na mga kamusta. So, huwag lang hayaan na masyadong tuyo yung buhos. And then, yan yung magiging design. Kasi kung makikita nyo, yan, plain lang siya. So, ang gagawin natin dyan, so pinatuyo lang natin mga kaunti, tapos yan na yung magiging design niya. Ginawa namin dyan kasi ito naka-slope na eh. Bali nilagyan natin ng alambre. Kung napapansin ninyo, yan. Kailangan kasi may kapit, lalo hindi ganong makapal. Bali nasa 5 cm lang yan. So sa ngayon, para makasiguro tayo, yan, nilagyan natin yung alambre yan. Ayan na. Pinakuha natin, tapos pinalambre para sigurado. Binuli muna natin siya mga kamusta. Yung tinawag na binuli, ginamitan na muna natin siya ng rodelang kahoy. So sa ngayon, imamalit na natin para makita nila. Ito ang pang-drive? O yan o. Namimiss na ni Mabi magpunta ng Benguet. Bigay na kami bukas. Ayan o. So simple lang mga kamusta na. At yan ay mag-form na siya na design. Ulit-ulit lang ho yan hanggang mabuo natin mga kamusta. Pababa ho yan hanggang dun sa baba para magkaroon siya ng design. So hindi ka na kailangan bumili ng tiles na tinatawag mga kamusta. So bali ito yung alternatibo na pamamaraan natin ng pagde-design na floor na kahit na hindi mo nagagamitan ng tiles. Kagaya na ito, tiles itong bandaan pa. Pero syempre pag dito kasi natin siya lalagyan ng tiles, mahihina yung kapit kasi naka-slope ng ho siya. Delikado. So ngayon, ganito na ginawa ko. Paulit-ulit lang ho yan mga kamusta hanggang sa mapuno natin to. So bali syempre ang pinakauna niyan, kukunin nyo muna yung sukat. Kagaya na ito, kung napansin nyo may sukat kami dito para masakto ninyo yung design. Kasi mahirap po yan, baka mamaya magkamali ng design o kaya naman pagkakalagay ninyo. So sayang naman mga kamusta, baka mamaya ulitin mo naman, ayan natuyuan na. Ang gamit namin dito na buhangin, syempre S1. Hindi mo na kailangan bistayin yan. Depende na lang po sa kapal ng ating buhos. So importante po dyan yung sakto lamang po na may mga bato, lalo na kapag mas makapal. Kasi ito 5 cm po yung taas. So saktong S1 po yan ang gamit natin. So bali dalawang span yung gagawin natin mga kamusta na. Tapos magdra-drop siya ulit. Tapos dire-diretso na po yan. Kaya nga po napaka-importante na may mga alambre tayo para hindi ho bumigay o kaya naman lumulas yung ating halo, lalo na kapag ganito. Kasi malala ko dun sa Bagyo mga kamusta ganun kumbaga yung akyatan sobrang tarik, no? Minsan napakahirap po nun. Kung isipin natin pag dito sa amin yan wala na, may hirapan na. So ang kagandahan nito, hindi mo na kailangan ibubuli yan pagkatapos mo siyang ipatay na ganyan.
Kasi yan ay magiging design niya. Kung ano yung itsura niya, yan ay magiging itsura niya. Rough na ho yan mga kamusta na. So bali naka-groove na lang ho yan. Siyempre dapat pantay din, saka level na level. Sabi ko nga, hindi mo na kailangan bumili ng tiles mga kamusta. Gagawin mo na lang, papattern mo na lang to. Latag-latag na lang ho yan kung sakali. Ngayon mga kamusta, kung napapansin nyo to, para siguradong kapit na kapit ho yan, meron tayong tile adhesive dito, ABC. So yan po yung una naming ginagawa, ginagrout natin yan. So kumbaga, binubuhos natin yan bago natin ilagay yung mortar na kailangan natin ilagay dyan. So bubuhos lang natin, haluan lang natin ng tubig, tapos kakapitan natin o kaya para may pagkapitan yung ating mortar mga kamusta. Ayan o, ABC na tile adhesive po yan. Ayan. So pinatayo lang natin ng mga ilang minuto lang, tapos babarayin na natin yan para malagyan na natin ulit ng design mga kamusta. Kasi ang sikreto nito, para magkaroon siya ng malalim na groove, dapat hindi gaanong tuyo, kumbaga saktong-sakto lang talaga. Kumbaga pagkatapos mo siya ibara, diretso na, design ka na kagad para hindi ka matuyuan. Lalo na kapag mainit ang panahon, no? At dire-diretso na ho yan mga kamusta. Makikita nyo naman yung ganda niya. Tara, tingnan din natin to project natin. Konting pasilip lang at papakita rin natin yung outcome nito soon sa inyong lahat, no? Papakita ko sa inyo. Ayan yung ating TV console. So napaka-simple lang ng TV console natin. Acrylic finish, full fluted panel na red oak, and then varnish finish para dun sa may mga floating shelves natin. So using 30 by 120, 120 by 30. So ito yung tiles na ginamit natin dito sa hagdan. Then dito, yan yung ating high ceiling, oh. Napakasimple lang. So TV console, simpleng TV console lang. Meron tayong ayan, mga ilaw dyan. So round na ilaw dito, tapos square po dyan. Tapos yung drop natin, square na 6 watts. Yan po yung mga ginamit natin. And then madopay. Yan yung backing nito, okay, yung kanyang pintura. So ayos. Tingnan natin, meron pang overlooking view. Meron din dito sa labas. So ayos mga kamusta na. At yan, panoorin na natin sa full video natin. Okay naman pagka-turn over day natin dito sa may Rojas 5 project natin. So pangan nyo to mga kamusta. At yan, tatapusin lang naman namin yan. Bubuuin lang natin. Then dire-diretso na ho yan. Yan ang magiging design natin. So napakasimple lang, no? Ito lang yung gamit natin, no? Hindi mo na kailangan mag-tiles kung sakali. Kung sa carport lang, pwede na ho yan. Ganoon din dun sa may mga wall accent natin, if ever na kayo ay nagagawa ng mga sa gardening, yan. So pwede po yan. Para hindi na kayo bibili ng mga bricks. Hindi mo na kailangan yung mga yon. Yung pattern na lang na gagamitin mo. Kasi kung napapansin nyo, tinan mo ito, diba? So yung separation nung para dito sa may tiles natin, napakaganda niya tingnan. Hindi na kailangan na lagyan mo pa ng kung ano-ano. So simple lang na paraan, pero ma-appreciate mo, sabi ko nga. So ito yung mga alternative way na pangamaraan natin para sigurado na ma-appreciate mo at saka magagandahan ka naman talaga dun sa ginagawa natin. So merenda muna tayo. Pakuha tayo ng merenda. Ayan, bago nating tropa si Jomer. Ito yung dakilang ama ka na, di ba? Manuti asawa, ay asawa, manuputo mo. Dua lang, boss. Dua, mano asawa mo eh. May isa lang, boss. May isa. Okay. Nag-guard yan sa gabi. Tatrabaho sa tanghali. Siyempre, yung una kong tinanong kung kaya pa niya magtrabaho ng tanghali. Yun lang yun. Kaya niya naman. Merenda tayo. Try ko nga rin mag-cobra. Baka sakaling lumakas tayo. Ayan, no? Sabakan nyo na lang to, mga kamastan. Anong ba magagamit nyo to? Sa pagdi-DIY nyo. Mga mahilig mag-DIY, pwede po ito. At sa mga takot na magkaroon ng kapak pagdating sa tiles, yan, pwede nyo gawin yan.
So ayan, tara na. At pupunta tayo sa pwesto. Bali, yan yung mga activity natin ngayong araw maliban sa mga team natin. Kita-kita tayo sa susunod na vlog. Maraming salamat sa pagsama niyo sa akin at sa panibagong araw. Maraming salamat at salamat sa lahat ng mga naging client natin ngayong araw. Have a nice day po and God bless. Kita-kita tayo sa susunod.